O di ba, bumaanat si Castro. Yeah. Ay in-identify si Duterte noong 2017 as one of the most corrupt daw na presidente na head of state. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. Pero ang hindi sinasabi ni Castro ay itong OCCRP ay isang grupo na pinopondohan ng USAID. At ito po ay ang isa sa mga nagpopondo nito ay yung Open Society Foundations ni George Soros, Ford Foundation at Rockefeller Brothers Foundation, na ito ay may mga agenda. At ito ay nagtutulak para yung mga hindi kursunadang mga leader ng Amerika ay imbestigahan for destabilization. Merong ganong aligasyon na credible ng French media. Bakit hindi sinasabi ni Castro ito? Ba't hindi niya binibigyan ng konteksto yung nagbigay, yung OCCRP, ba't hindi niya binibigyan ng konteksto? Hindi ba fake news yun pag ganon? Selective ka? Kala ko magaling kayo sa fake news. Sir, ang puso mo. Hindi, natatawa lang ako. Natatawa lang ako kasi wag tayong ganyan. Sinasabi nyo kayo ni Castro ay galit sa fake news. O di ba, bumaanat si Castro. Yeah. Etong yung isang grupo na yung OCCRP ay in-identify si Duterte noong 2017 as one of the most corrupt daw na presidente na head of state. Meron talaga. Pero ang hindi sinasabi ni Castro ay itong OCCRP ay isang grupo na pinopondohan ng USAID. At ito po ay ang isa sa mga nagpopondo nito ay yung Open Society Foundations ni George Soros, Ford Foundation at Rockefeller Brothers Foundation, na ito ay may mga agenda. Ayan noong December 2024, sinabi ng isang investigative reporter ng French newspaper, hindi atin, na Mediapart, na ay ang OCCRP na nagsabi na itong si Duterte ay corrupt, ay isang think tank na nag-iimpluwensya. Yan. At ito ay nagtutulak para yung mga hindi kursunadang mga leader ng Amerika ay imbestigahan for destabilization. Merong ganong aligasyon na credible ng French media. Bakit hindi sinasabi ni Castro ito? Ba't hindi niya binibigyan ng konteksto yung nagbigay, yung OCCRP? Ba't hindi niya binibigyan ng konteksto? Hindi ba fake news yun pag ganon? Selective ka? Kala ko magaling kayo sa fake news. Sir, ang puso mo. Hindi, natatawa lang ako. Natatawa lang ako kasi wag tayong ganyan. Fake news ba? May kontrata si Jay Ruiz sa gobyerno? Yung kumpanya niya dati? Fake news ba yun o hindi? Presidente ba siya? Sales manager? Anong capacity niya when he entered into a contract with government? Pakisagot. Hindi nga 200 million kinita mo. Magkano kinita mo? Kasi you will be up for scrutiny sa Commission on Appointments. At ito na nga yung sinasabi ko, a presidential appointee, anyone in government should be like Caesar's wife. Hindi Caesar salad, iba naman yun. Masarap yun. Dapat Caesar's wife ka, above reproach. Hindi po sinagot ni Ginoong Ruiz. Ano yung fake news na sinasabi? Pero ilabas nyo ang katotohanan kasi sabi ni Archibald Macleish, di ba? How shall freedom be defended? When it is attacked by arms, by truth when it is attacked by lies, di ba? By democratic faith when it is attacked by authoritarian dogma.
always and in the final act by determination and faith. Oh, galit ka sa fake news, labas mo yung katotohanan. That is the only way to combat fake news. Hindi yung bubusalan mo yung media, social media, nang gagalaiti ka, walang rules sa social media. Meron pong safeguards, demanda mo bago sasabihin niya. Ang unang yung impulse niya ay demanda, pero nung natulugan ko, wag na madidistract pa tayo. Opo. Talagang madidistract ka kung hindi mo masagot yung lingering doubt in the minds of the people na there's something wrong. Hindi ko sinasabing there's something wrong. Ang sinasabi ko, nagkaroon na ng pagdududa. Tanggalin mo yung duda namin, boss. Pakita mo na above board yan, walang problema dyan. Ano ba? Kasi hanggang ngayon pa lamang, iba-iba na sinasabi nyo, paano hindi magdududa? So, ibig sabihin, attorney, dahil sa nagsalita siya ng fake news, dun lang yata na-focus yung issue eh. Oo, nung nabiktima Kung lang hindi siya ng nagsalita. fake news. Pero kung sila nagbibiktima ng fake news, katulad yan DOJ, sinasabi, yun daw, anak ni Teves, nanuhol sa Timor-Leste. Ang totoo pala, pinililabas ko, sila ang hinihinga ng suhol. Tinanggihan nila. Oo, pero yung twist yun, laging sinasabi ng DOJ, inong isang beses, uuwi na si Teves. Nagtakbuhan yung mga reporter sa airport. Hindi naman pala totoo. Hindi ba fake news yun? Doon kayo magalit. Ang bihira kayo. Ibig mo sabihin, fake news yung sinasabi na number 1 ang Pilipinas sa nagbenta ng ginto. Ito po ay ang source nito ay World Gold Council. Hindi po kami. Number 1 talaga ang Pilipinas nung 2023 to 2024 at malaki. Ang binenta natin na ginto ay almost 25 na tonelada, 25 tonelada. Ang susunod na nagbenta, Thailand, 9 na tonelada lang. Wala pang 10, 9.6 tayo, 74.9. Fake news po ba yun? Opo. Fake news ba na kinuha yung pondo ng PhilHealth? Okay. Fake news ba yun? Anong fake news ba pinagsasabi mo? Ayun. Fake news ba yung may kontrata ka sa gobyerno? Pakisagot naman. Okay.